bakit naduwag si Ping kay Marcoleta? Ayaw niyang tanungin siya tungkol sa report. Bakit? Mr. President, may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? He refused to yield the floor. Ayaw niyang tanungin siya. Gusto niya. Siya lang ang narinig. Ayaw niyang pa-interpellate. Oh. Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Hindi ka naman talaga nagbago eh. Ganun ka pa rin naman eh. Ha? Madiri ka namang magiba eh. O, di ba nung EDSA 2? O, di ba bumaliktad ka? O, hindi talaga nagbago. Hindi ka talaga nagbago. Sir Ping, ganun ka pa rin. Ganun ka pa rin. Duwag pa rin. Pabalik-baliktad. Ito na yung sinasabi nila, yung si Ping Lacson, si Boy Takip. Kahapon pala ay nag-expect siya. Oh. Nag-privilege speech. Okay. Yan. At sinasabi niya ito ay isang progress report. Ayun. Oo. Kasi hindi nga makumple-kompleto kasi ayaw pirmahan. At hindi kasi agree yung iba. Actually, yung karamihan. Opo. Yung committee nga niya, di niya makumpleto eh. Sa paraan ng pagsasagawa ni Ping Lacson ng kanyang investigasyon doon sa flood control. Si Chavit, ayaw niyang tawagin. Nung una sinabi, teka muna, mag-affidavit ka muna. Nag-submit din ng affidavit si Manong Chavit. Ayaw pa rin, pinospone. Nabwisit na si Manong Chavit. Sino ba namang hindi mabibwisit sa iyo, di ba? Parang hindi lalaking kausap, di ba? Yung 18 Marines, ayaw yung patawag. Yung si Gutesa, nakikita na nilang nanganganib, may pressure, ayaw protektahan. Wala tayong magagawa eh. Siya pa nag-determine kung sinong credible, sinong hindi. Sa halip na pakinggan na muna. Meron ng prejudgment. Ngayon, eto, nag-report. Nag-report si Ping. Alam nyo, coordinated ito eh. Kitang-kita nyo ito doon sa impeachment. Okay. Kasi yung speech ni Ping, tinuturo na naman niya yung the same people na sinasabi na tinatakot ng Malacanang na kinonfirma ni Senator Amy Marcos. Pinalabas na naman yung pangalan ni dating Senate President Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada. Ito yung mga alam nila na anti-conviction na pine-pressure nila para bumoto. In the same way na nung panahon ni Corona ay 50 million, 100 million nagre-release si Pangulong Noynoy Aquino para makonvict si Corona. Napawalang bisa naman ng hukuman Yung mga paratang nila doon sa impeachment court kay Corona, sinabi ng totoong court, yung Sandigan Bayan, walang kwenta. Yan. Vindicated po si Chief Justice Corona. Okay, eto, ganyan na naman. Ngayon, eto pang nakakatawa rito kay paring Ping, mga tirada naman talaga niya. Oo, ha? Yun. Yan, ha? Nung nag-speech siya, nag-move to interpellate, ibig sabihin, gustong magtanong. Ang sasabihin kasi ng senador, pag gusto mo magtanong after the speech, well, the gentleman from Cavite yield to some questions. Okay. Ibig sabihin, pwede ba magtanong? Sabi ni Ping, ayaw. Ayaw niyang tanungin siya tungkol sa report. Bakit? Wala na. He refused to yield the floor. Ayaw niyang tanungin siya. Gusto niya. Siya lang ang narinig. Ayaw niyang pa-interpellate. Bago sabi, pag nakompleto na, saka ka mag-interpellate. Actually, kung pwede man yun o kung hindi, halatang halata. Bakit naduwag si Ping kay Marcoleta? Di ba? Di ba? Dahil yung sinasabi niya na hindi daw siya nagbago, kasi di ba kanina may report dito na hindi daw siya nagbago. Bakit daw sasabihin ni Marcoleta na naggiba yung paghanga niya kay Ping? Nagbago po kayo, sir. Sa bagay, hindi naman talaga kayo nagbago. Lacson will always be for Lacson. Hindi ka naman talaga nagbago eh.
ganun ka pa rin naman eh. Ha? Madali ka namang magiba eh. O, di ba nung EDSA 2? O, di ba bumaliktad ka? O, natakot ka agad? O, withdraw mo agad yung support mo sa tao na kung hindi dahil kay ERAP, hindi ka naman si Ping Lacson eh. You were plucked from obscurity, ginawa kang yung head ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force, PAOK TF, doon ka sumikat. Pagkatapos, Tinalikuran niya. tinalikuran mo. Grabe. O, hindi talaga nagbago. Hindi ka talaga nagbago. Sir Ping, ganun ka pa rin. Yun lang. Ganun ka pa rin. Duwag pa rin. Pabalik-baliktad. Ay, ang Talaga lakas naman mong si asar ni Ping. Oh. Atty. Ay, nako. Oo. Ito. Oh. Ito ang resulta ng pamumilitikan nyo at ng flood control. Ito, nandito sa Filipino Mirror. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang kaya, no? Ayan. Screaming headline. Ano nakalagay? Basahin mo. Hindi ko mabasa kasi... April, inflation pumalo sa 7.2%. Yeah, napakataas. The highest since 2023. Oh my God. Ang dating record ng mataas na inflation ay 2023. At sinong Pangulo nung 2023? Nung mataas ang inflation? Sino? Si Pangulong Duterte ba? Hindi po. Sino mga kasama ang Pangulo? Bongbong Marcos. Yun ang mabigat. Nakita nyo na, ito ay nakakabahala, ha? Bago sasabihin na naman nila, dahil sa Middle East bakit noong 2023 ba may giyera sa Middle East? Bakit mataas ang inflation? Masama ang economic management. Bakit? Sabi Kailan nila, ba nag-umpisa yung bilyon-bilyong kupit sa gobyerno? Di umano. 2023, di ba? Opo. It's not a coincidence. Sabi nga nung iba, hindi coincidence. Mabigat. Ang Sabi 7.2, Oh. Hey, wake up! Yung sabi, hey, wake up! Oo, bangon! Gising! Gising! Oo, bakit natutulog ba? Hoy, gising! Di ba may programang gano'n? Ito ang analysis, hindi po namin analysis ito. Opo. Ang nag-analyze po nito ay ang National Statistician, ibig sabihin, ang hepe ng NSO, National Statistics Office. Yes. Yan, na si Dennis Mapa. Alam niyo si Dennis Mapa, minamap niya yung daloy ng ng inflation. Kaya ang pangalan niya, Dennis Mapa. apelido Minamap niya yung inflation. Ang galing, Minamapa niya, oo. Oo. The highest since March 2023, kung saan 7.6%. Opo. Di ba? Kasi ang prediction pala nung Enero ay 5.6% lang, na mataas na, Antimano. Pero nahigitan pa yung prediction, yung Lalo taya pang tumaas. ng Bangko Sentral. Ito ang masaklap dyan. Pagdating, yung 7.2 is overall yon. Opo. Ito mabigat. Pagdating sa pagkain, ang inflation, kasi may mga segment yan Opo. May tawag dyan, headline inflation, yung mga basic. Yung mga kailangan, pagkain, siyempre, hindi pwedeng mabuhay ng walang pagkain. Kasi pangit yun Hindi ka na kumakain, mamamatay ka talaga roon. Siyempre. Kung after mga 2 weeks siguro, hindi ka kumakain, patay ka na. Opo. 6.1%? Ala, lumaki pa. Ang laki ng tinalon. March Opo. 2.7 lang, nadama na yung inflation kasi nadama na yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ng 6.1%. Eto, yung bigas na pinangako ni Pangulong Marcos na magiging 20 pesos lang kada kilo, tumaas pa ng 13.7%. Tumaas. 13.7%. Kanin. Yun ang basic na pagkain ng bawat Pilipino. Kanin, di naman tayo kumakain ng masyadong Food, clothing, tinapay and shelter. Basic needs natin yan. Mabigat. Eto transportasyon, 21.4% ang itinaas. Siyempre, magkanong, di ba naging triple digit ngayon? Yes. Tumaas na naman ngayong araw na to. Opo. 2 piso yata. 96 ba? 97? Magkano ba? Ang diesel? Bong, magkano? 96? Ha? Ano? Magkano? Magkano? 24. Ano? Ano? 24. 84 ba? 84. Hindi, gasolina. Diesel. 84. 84. Mataas pa rin. Mabigat. Yun ang nangyayari na hindi na-address ng gobyerno dahil puro politika
ang inaatupag. Ito pa ang question. Anong ginagawa ng Nakalimutan. Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Opo. Ay, May ginagawa ba? Wale! Kaya dahil dyan mga kasama ay hanggang bukas ay magbibigay daan na po kami sa susunod na programang Senyor Balita! Tata!